Galing sa aklat ng Mark, chapter 10, verse 17 to 31. Ang sabi niya rito sa Mabuting Balita version, ang sabi niya rito, nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Sa verse 23, ang sabi niya rito, tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Sa verse 28, ang sabi niya rito, "At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming nahuli na magiging una." Ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay may titulong The Rich Young Ruler. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Ama, minsan pa, patuloy ka namin pinasasalamatan sa pribilehiyo na binigay mo sa bawat isa upang patuloy po namin pag-aralan ng iyong mga salita. Lord God, buhay ka, katulad ng mga salita mo na buhay, Panginoon. Kaya tandalain ko nga po, Diyos, na sa tulong at biyaya mo, patuloy ko nga pong mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mo nga pong buksan ang aming puso't isipan upang tanggapin namin, Panginoon, ang nais mong ituro sa mga sandaling ito, Diyos. At minsan pa, Ama, patuloy po kami lumalapit sa iyo, humihingi, Panginoon, ng paglilinis, upang nang sa gayon, tunay nga na maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa mensahe at pag-aaral sa mga sandaling ito. Patawad po, Ama. At tandalain ko nga po, Diyos, walang maging balakid upang tanggapin po namin, Panginoon, ang pagkain spiritual na aming kinakailangan sa mga sandaling ito, Diyos. Patuloy kang mangusap sa mga sandaling ito, Diyos, at patuloy mo nga pong pagpalain ang bawat isang naririto, ang bawat isang makakapakinig, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon. At tandalain ko nga po na sa tulong at gabay ng iyong Santong Espiritong pinagkaloob mo sa iyong mga inay, tinirang tunay nga na ang mga paalalang nais mong ibigay sa araw nito, patuloy po namin itong gamitin ang mga katotohanan sa mga salita mo upang sa gayon patuloy po namin maintindihan at maunawaan na tunay nga buhay ka, Panginoon. Kung aming gagampanan, Panginoon, ang nais mo, Panginoon, sa aming paglakad, patuloy po namin maunawaan, mararanasan ang pagkilos mo sa aming mga buhay, Panginoon.
Maraming salamat po. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang mga sandaling ito. Sa ilang po ang pinakawatas na papuri, para ngalan sa pagsamba, sa tayong pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus na iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, the rich young ruler. Kumbaga, isang Bible story o pangyayari sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo. At dito, makita natin na nung magkatawang tao ang ating Panginoon sa Kristo, bilang, kumbaga, magkatawang tao siya, bumaba dito sa lupa, kumbaga, makikita natin na sa mga pakikipag-ugnayan ng ating Panginoon sa Kristo sa tao, kumbaga makikita natin na marami siyang mga nakakausap. Iba't ibang tao ang nakakausap niya, at kumbaga, may mga nakakausap siya, at dito makita natin na yung mga kamangha na ipinakikita ng ating Panginoon sa Kristo, ipinaunawa niya sa kanila kung ano nga ba ang tunay na hulugan ng buhay. At dito makita natin, sa araw na ito, ang ating pag-aaralan ay isang Bible character na isang rich young ruler. Kumbaga makita natin na maraming, kung dito sa Mark, maging sa Matthew, maging sa Lucas, nasulat ang mga pangyayaring ito. At dito makita natin na itong rich young ruler na ito, kumbaga nasa sa kanya na lahat, mayaman siya, bata siya, may kapangyarihan siya. Kumbaga nasa sa kanya na ang mga katangian. At dito makita natin na yung mga magagandang katangian bilang isang ragazzo, may pera, may kapangyarihan, nasa sa kanya. Pero, alam niya sa kanyang sarili na parang may kulang. At sa pagkakataong ito, meron siyang hinahanap. Kaya, kumbaga, makita natin na sa istorya nito, nakipag-usap siya, lumapit siya kay Jesus. At makikita natin na ang ating Panginoon sa Kristo, nung siya'y naririto sa lupa, kumbaga lagi niyang ibinabahagi kung paano ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. At dito, maintindihan natin na itinuturo ng ating Panginoon sa Kristo kung paano ka papasok sa kaharian ng Diyos, pero maintindihan natin na sa kanyang pagtuturo, meron siyang isang bagay na hindi siya nakikipag-compromise. Kumbaga, itinuturo niya kung paano ka papasok sa kaharian ng Diyos, pero he never compromise kung paano ka papasok sa kaharian ng Diyos. At dito nga sabi nga niya rito, the terms of entry in God's kingdom is in God's terms or not at all. Kung ano yung pamantayan, batayan ng Diyos ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. At dito sa ating pag-aaralan sa buhay nitong rich young ruler, meron tayong tatlong titingnan. Yung unang punto, ang sabi nga niya rito, ay the seeker. O yun, ang naghahanap. Ngayon, akala natin kung minsan tayo ang naghahanap sa Diyos. Pero, malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na ang Diyos talaga ang pumupukaw sa puso natin. Kumbaga, ang Diyos talaga. Kaya nga malinaw na sinasabi na sa Romans 3:10-12, ang sabi nga niya rito, there is none righteous, no, not one. There is none who understand. There is none who seeks after God. Kumbaga wala raw matuwid kahit isa. Walang nakakaunawa. Walang naghahanap sa Diyos. They have all turned aside. Lahat sila'y tumalikod. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Malinaw na sinasabi ni Pablo dito sa sulat niya sa Roma na walang naghahanap sa Diyos. Kaya maintindihan natin na kapag yung parang tila hinahanap mo ang Diyos, pasalamat ka kasi talagang pinaalalahanan ka. Muling pinupukaw ng Diyos ang puso mo na naririto lang ako. At dito, maging sa Romans 10:20, ang sabi nga niya rito, and Isaiah boldly says, I was found by those who did not seek me. I revealed myself to those who did not ask for me. Anong sabi?
Buong tapang namang sinabi ni Isayas, natagpuan ako ng mga hindi nagsisihanap sa akin. Ako'y napakita sa mga hindi nagtatanong kung nasaan ako. Malinaw na makikita natin dyan na sinabi ni Propeta Isaiah na hiniram ni Apostol Pablo dito sa Romans 10:20 na kumbaga natagpuan ako ng mga hindi nagsisihanap sa akin. Ako'y napakita sa mga hindi nagtatanong kung nasaan ako. Kumbaga, God reveals Himself sa mga taong gusto niyang magpakilala siya. Gisingin niya ang kanyang kalalagayan, ika nga. At dito, kumbaga, may mga tao na hindi mo akalain na makakakilala sa Diyos, makakapasok sa kaharian ng Diyos, kasi ang Diyos ang siyang umilos, ika nga. At dito, makita natin na dito sa verse 17 to 22, yung unang punto natin, na sabi nga niya rito, a young rich man, a ruler. Kumbaga, isang batang lalaki, ragazzo, nasa kalakasan, ika nga. Kumbaga, may pera, may kapangyarihan. Maging sa atin, di ba, kapag yung halimbawa, kung ikaw ay may, kahit sa amo, kapag alam mong parehas ang kalalagayan o kapasidad, mas pipili ng amo yung medyo bata-bata. Ganon din, kumbaga makita natin dito na a rich young ruler na parang yung katangian niya, kumbaga, mayaman, malakas, may integridad, ika nga. Kung titingnan mo, yung paglapit niya sa kaharian ng Diyos, isang magandang candidate na marami pang magagawa itong batang ito. May kakayanan to, ika nga. Kumbaga para bang may puturo itong ragatsong to, ika nga, dito sa kaharian ng Diyos. Kumbaga, ngayon, kumbaga ang dating ay naghahanap siya ng approval na magiging katanggap-tanggap nga ba ako sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ang tanong ng lalaki doon sa verse 17, what must I do to have eternal life? Ang sabi niya rin sa 17, nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Kumbaga, ang ganda ng pasok nitong ragatsong to, nitong young rich ruler na to. Kumbaga, ang sabi niya rito, he came running, patakbong lumapit. At ang sabi niya rito, lumuhod sa harapan. Kumbaga, nagpakumbaba. Ang ganda ng kanyang first impression. Patakbo, lumuhod sa harapan ng ating Panginoon sa Kristo. At ang sabi niya rito, kumbaga, yun yung kanyang pagpasok. At makita natin dito na winelcome naman siya ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang paglapit. Kumbaga, lahat naman. Kumbaga, tanggap. Winelcome ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, makikita natin dito na kahit ano pa ang kalalagayan mo, bata ka, matanda ka, maganda ang trabaho mo, hindi maganda ang kinabubuhay mo, lahat tayo pare-parehas ng kategorya. Lahat tayo nangangailangan ng isang tagapagligtas. Ano pa ang estado mo sa buhay? Kung young adult ka, young people ka, o adulti ka, lahat tayo nangangailangan ng kaligtasan. Ngayon, yung pagpasok nitong lalaking ito, itong young rich ruler, kumbaga patakbo, lumuhod, kumbaga lumapit sa ating Panginoong sa Kristo, kung titingnan mo yung kanyang first impression ay maganda. Parang nagpapakababa sa harapan ng ating Panginoon sa Kristo. Yun yung kanyang first impression. Pero, makikita natin na para bang medyo nagkaroon ng pagkakamali. Na iba yung kanyang ipinakita sa talagang laman ng puso niya. Kasi, makikita natin na maaaring baka nagpapalakas lang itong ragazzo ito. May pera, may kapangyarihan, malakas. Kumbaga, maaaring nagpapalakas lang itong ragazzo ito.
Pero makita natin na sa kanyang pagpasok doon sa verse 18, ang sabi niya rito, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Kasi nga, ang pasok niya, di ba? Patakbo, lumuhod, tapos ang pasok niya, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Yun yung pasok niya. Ngayon, ang sagot ng ating Panginoon sa Kristo, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Kumbaga, ipinaunawa ng ating Panginoong sa Kristo dito sa kanyang kausap, dito sa ragatsong ito, na walang mabuti. Kahit kung ang tingin mo sa sarili mo ay mabuti ka, maganda ang iyong katatayuan, kumbaga parang ipinaunawa ng ating Panginoon sa Kristo na walang mabuti kahit isa. Kahit ikaw, sarili mo, kumbaga may kakulangan ka. Kaya ang sabi niya, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. At dito nga makita natin na ine-emphasize ng ating Panginoong Kristo na maging ikaw short. Kumbaga hindi ka nakaabot sa pamantayan ng Diyos, kundi ang Diyos lang ang mabuti. Kasi sinabi niya ng ating Panginoong Kristo, maging ang sabi niya, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lang. Yun ang kanyang pasok. Meron siyang nais-emphasize dito sa taong ito kasi maaaring ang mindsetting itong ragatsong ito dahil nga siya'y bata, malakas, ruler, may kapangyarihan, may pera, baka ang tingin niya sa sarili niya, mabuti siya. Yun ang kanyang personal assessment sa sarili niya. Ngayon, makikita natin na konti lang ating mapagkakakilanlan dito sa ragatsong ito. Ang sabi nga, bata, may pera, may kapangyarihan, nangunguna. At dito, makita rin natin na ang ganda naman ng kanyang pasok. Kumbaga, tumatakbo, lumapit, paluhod sa ating Panginoong Kristo. Ang ganda ng kanyang pasok. Kapuri-puri kahanga ang kanyang pagpupursigi sa paghahanap sa kasagutan sa kanyang mga karunungan. Maganda naman yung kanyang approach. Ngayon, maaaring ang talagang naging problema sa kanya ay yung kanyang pagtatanong na, what must I do? Ano ang kailangan kong gawin? Ang sabi nung lalaki, para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naghahanap siya ng kasiyahan, naghahanap siya ng satisfaction, naghahanap siya ng peace sa Diyos. Ngayon, yung kanyang bitaw ng kanyang salita na para bang, ano ang aking kailangan gawin? What must I do? Akala niya sa kanyang sariling kakayanan, sa sariling kapangyarihan, meron siyang magagawa para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kasi ang tanong niya, what must I do to earn eternal life? Para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Maaari na kanyang isipin na marami akong gagawin mabuti, marami akong gagawin maganda para makapag-contribute ako, at maaaring isipin niya itong mga mabubuting gawa na aking ginagawa, magkakaroon ng credit line sa pangalan niya para sa good works at magkaroon siya ng honor para sa eternal life. Maaaring ninyo kanyang isip. Pero makita natin dito na dahil nga mahal ng ating Panginoon sa Kristo, yung paglapit nitong ragatsong ito, kumbaga, naging maingat. Naging maingat ang ating Panginoon sa Kristo sa pagsagot dito sa ragatsong ito. Kumbaga, hinarap niya with mercy, with love, but justly. Ika nga. Kumbaga, may habag, may pag-ibig, pero yung katarungan, kaunawaan na dapat niya maintindihan, ipinaunawa ng ating Panginoon sa Kristo. At dito, makita natin na maaaring, kumbaga hindi natin lubusang maintindihan kung paano naging mayaman itong young ruler na to. Maaaring maestrado siya kasi yun yung karaniwang pinagkakakitaan. O maaaring ipinanganak siyang may magandang tawag dito, may gintong kutsara sa kanyang mga labi. Kumbaga royal blood.
Huwag lang berde ang dugo. Kumbaga makita natin dito na sinasabi nga na maaaring, kumbaga, hindi natin alam kung ano yung kanyang dahilan kung bakit siya naging mayaman, pero malinaw na sinasabi rito, rich, young ruler, itong lalaking lumapit sa ating Panginoon sa Kristo. At ang kung titingnan nga natin, kung iisipin mo, yung ino-offer ng mundong ito ay tila nasa sa kanya. Nasa sa kanya na, bata, malakas, may pera. Pero sa kanyang buhay siguro na-realize niya, natatanda rin ako. Kukupas din tong pagiging pogi ko. Mangungulubot din ako. Mamamatay din ako. Hindi ko rin may babaon ang kayamanan. Maaaring-realize niya. At sa kanyang pagtatanong, maaaring may nakapagsabi sa kanya na merong tao ron na nagngangalang Jesus na maaaring makasagot ng mga katanungan mo tungkol sa buhay na walang hanggan. Kaya siya pumunta, lumapit sa ating Panginoong sa Kristo. At dito nga, makita natin na sinasabi nga na lumapit itong ragatsong to. Ngayon, sa verse 19, sinagot ng ating Panginoong sa Kristo yung katanungan nitong ragatsong to. Sa verse 19, ang sabi nga niya rito, alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, maaaring itong lalaking ito'y nagulat sa sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga, kumbaga, ang dating bakit ito ang sagot ni Jesus sa mga tanong ko kung bakit ako, kung paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At dito, makita natin na alam ng ating Panginoong sa Kristo yung kanyang ginagawa at alam ng ating Panginoong sa Kristo, kilala niya itong ragatsong ito bago pa siya lumapit sa ating Panginoong sa Kristo. Alam niya yung kanyang ginagawa. At dito, ang sinabi nga, kumbaga, ito ang dapat mong gawin. Nagbigay siya ng mga ilang utos, kung ano sinasabi sa kautosan. At makita nga niya rito, na kumbaga, bagamat nagulat itong ragatsong ito, kumbaga sinagot niya yung katanungan ay yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo na tungkol dun sa pagsunod sa kautosan o dun sa mga ilan dun sa Ten Commandments. At dito, makita natin na sinasabi nga na nasunod na raw niya. Pero dapat nating maintindihan na yung kautosan, ang nais ipakita talaga sa atin dito ay yung pagiging shortcomings natin. Na meron talaga tayong mga bagay o puntong hindi talaga natin lubusang nagagawa. Sabi nga sa Galatians chapter 2 verse 16, ang sabi nga niya rito, know that a man is not justified by observing the law. Kumbaga hindi ka maitutuwid sa pamamagitan ng pagsunod mo lamang sa mga kautusan. But by faith in Jesus Christ, kailangan natin na sumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ and not by observing the law, because by observing the law, no one will be justified. At dito nga, makita nga natin na ang sabi nga niya rito, yung sagot ng lalaki sa verse 20, Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Lahat daw. Nung mga bahaging sinabi na igalang magulang, o baga yung huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, ang sabi ni nung ragazzo, lahat raw nagagawa na niya, ginawa na niya. Eh dahil nga ang ating Panginoon sa Kristo, all-knowing, kilala niya itong ragazzong ito, siyempre, ang sabi doon sa verse 21, ang sabi niya rito, magiliw siyang tinitigan ni Jesus. Kasi kilala niya eh.
Magiliw niya tinitigan ng ating Panginoon Kristo itong ragatsong ito. Kasi nga, kung maintindihan natin, kung nag-i-evangelize tayo, halimbawa, kadalasan kapag sinare na natin na may kasalanan ka, kumbaga, laging sinasabi ng karamihan, wala silang kasalanan. Yung self-righteousness, itinataas nila ang kanilang sarili. Kaya, dahil kilala ng ating Panginoon sa Kristo itong ragatsong ito, bago pa siya lumapit, kasi all-knowing siya, ibig sabihin, yung pasok pa lang niya na ginagawa ko na lahat ng ito, sinungaling itong ragatsong ito. Okay. Kumbaga, kilala niya eh. Ngayon, ang sagot nga ng ating Panginoon sa Kristo sa verse 21, magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Dito, makita natin na, kumbaga, sinagot na ng ating Panginoon sa Kristo ulit yung ilang pang mga bagay na may kaugnayan sa kanyang katanungan kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi mahal na ang ating Panginoon sa Kristo itong ragatsong ito. O sige, okay. Sinasabi mo na ginagawa mo na yung mga bagay na yan, pero meron pang kulang. Meron ka pang hindi nagagawa. Kaya ang gawin mo, kumbaga, ang sabi, isang bagay pa ang kulang sa iyo, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Kumbaga, o sige, sabi mo, ginagawa mo na ang mga bagay na yan. Ibenta mo muna kung ano yung mga bagay na pag-aari mo at bumalik ka at sumunod sa akin. Yun yung sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi may kulang pa doon sa sinasabi mong ginagawa mo na. Kumbaga, something is lacking pa sa'yo. At dito, makita nga natin na, kumbaga, nais ipaunawa ng ating Panginoon sa Kristo na tanggalin mo, itapon mo, iwanan mo, alisin mo, yung mga bagay na nakahadlang sa iyo sa pagsunod sa akin. Yun ang nais ipaunawa ni Jesus dito sa ragatsong ito. Kaya anong nangyari? Doon sa verse 22, na manglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot nang malis sapagkat siya'y napakayaman. Nalungkot. Nalungkot itong lalaki. Kaya nangyari, umalis siya, malungkot, kasi hindi niya kayang gawin yung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa kanya. Ngayon, bakit kaya maraming mga nagsasabing Kristiyano hindi nagpapatuloy sa kanilang paglakad bilang mananampalataya? Bakit kaya maraming nawawala sa paglakad sa kanilang paglakad takbuhin bilang isang mananampalataya? Bakit kaya hindi makapagsimula ang lahat o karamihan sa kanyang paglakad sa kalooban ng Diyos? Kasi nga, merong hindi mabitawan. Merong hindi maibigay. At dito, makita nga natin na sa pagkakataong ito, yung kayamanan ang meron yung lalaki. Sa buhay natin, yung kayamanan, yung abilidad, yung kakayanan, yung katalinuhan, yung mga sa tingin mo yung kaya mong gawin sa kalakasan mo, kung minsan nakadadaya sa atin. Kung bakit hindi ka makalakad, makapagpatuloy sa takbuhin mo bilang isang mananampalataya. Hindi ka makasunod sa kalooban ng Diyos kasi yung mga
Kayamanan na akala mo meron ka, kakayanan, kalakasan, hindi mo maibigay. Yung katalinuhan, akala mo magagawa ko kahit wala ka nito. At dito, makikita nga natin na itong lalaking ito, rich siyang ruler, lumapit, nagtanong sa ating Panginoon sa Kristo, sinagot siya, meron ka pang punan. Bakit? Namangulaw, kasi yung pagsunod. Kapag yung obedience na, pagsunod na ang pag-uusapan, marami nang tumatalingkod. Marami nang hindi nagpapatuloy. Kasi akala nila, kaya ko kahit wala ka. Pero ang totoo, wala tayo kung wala ang Diyos. O sige, papayaan ko. Gawin mo muna sa kaparaanan mo. Gawin mo muna sa kaparaanan mo. Ngayon, paglalagalag mo, o sige, nagpakasarap ka. Pero darating ang point na talagang matitisod ka, papaluin ka, paalalahanan ka, na wala ka kung wala ka. Kumbaga, ganon. We are nothing without God. At sa pagkakataong ito, itong rich, young ruler, yung kayamanan, ang siyang nagiging hadlang, kung bakit hindi siya, kumbaga, hindi niya maibigay. Hindi niya maisuko at makasunod at makalakad sa kalooban ng Diyos. Sa atin, sa buhay natin, maaaring iba. Kasi maaaring hindi naman tayo mayaman. Sigurado hindi tayo mayaman. Mayaman tayo sa langit. Pero, kung minsan, kaya tayo hindi nagpapatuloy kasi matalino ako, hindi nakakaabot sa level ko, yung standard ng church. Kumbaga, mataas ang tingin ko sa sarili ko, kayo low profile kayo. Wala kayo. Ganon minsan. O minsan may mga vices. O yung pride. Kumbaga, kaya yun yung mga bagay kung bakit kung minsan hindi ka nagpapatuloy. Yun ang hindi mo mabitawan. At dito sa regasyong ito, yung kanyang kayamanan, ang kanyang hindi mabitawan. Yung pangalawa, na pinapaalala sa atin dito, sa salvation. Doon sa verse 23, ang sabi nga niya rito, tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga paligid, sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Sa pagkakataong ito, tinuruan ng ating Panginoon sa Kristo yung kanyang mga alagad tungkol sa salvation, tungkol sa kaligtasan. Ngayon, makikita natin, ang sabi nga sa verse 23, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Kumbaga, ang hirap daw sa mga mayayaman. Pero hindi ibig sabihin na walang mayaman na maliligtas. Pero ang nais ipaunawa rito, minsan talagang malaking hadlang ang pera sa ating paglakad, sa ating buhay, pananampalataya. Kaya nga napakahirap. Hindi ibig sabihin na walang maliligtas. Pero ang sinasabi natin Panginoon sa Kristo, napakahirap kasi nga mahirap kalaban ang pera. At dito, makita nga natin na sinasabi nga niya rito na dapat nating maintindihan na kung minsan din kasi, ang pananaw kasi ng iba, na kapag yung parabang masyado siyang blessed materially, yung mga taong walang alam sa salita ng Diyos, ang tingin nila ay talagang pinagpala sila ng Diyos. Kasi lahat na lang nasa sa kanila, sana all. Pero hindi nila alam. May kulang sila. At dito, makita nga natin na ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, napakahirap. Ngayon, nagtaka yung mga alagad sa sinagot ng ating Panginoon sa Kristo. Sa verse 24, ang sabi niya, nagtaka mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap. Kumbaga, pinaunawa na niya, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos.
madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasako sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Kung tutuusin mo, talaga palang napakahirap. Kasi ihalin tulad ba naman na yung isang camel papasok sa, o wag na lang dito sa karayom, dito na lang sa butas, hindi makapasok dito. Eh di lalo na sa butas ng karayom. Ibig sabihin talaga napakahirap. At dito makita natin na sinasabi nga na, kumbaga, yung tinuring ng ating Panginoon sa Kristo, nagtaka ngayon yung mga alagad na bakit nga ba? Kumbaga makita natin dito na kasi nga nais ipaunawa ng ating Panginoon sa Kristo na ang tunay talagang blessed, kung akala mo blessed yung mga lahat ng mga pinagpapala materially, pero mas mapalad ka kung meron kang relasyon sa akin. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Kristo doon sa Sermon on the Mount sa Matthew 5:3-6, ang sabi niya rito, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Mapalad ka, kapatid, kung naunawaan mo na hindi lahat sa buhay na ito ay puro material na bagay lang. Mapalad ka kung naiintindihan mo na mas mahalaga sa atin ang kaharian ng Diyos. Mapalad ka, kapatid. At dito, makita nga natin na sinasabi nga na, kumbaga, doon sa verse 26, ang sabi nga niya rito, lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan kung gayo'y sino ang maliligtas. Kumbaga, ito naman yung tinanong sa kanya. Kasi nga naguguluhan sila doon sa mga pinapaliwanag ng ating Panginoon sa Kristo. Sino kaya maliligtas? Pero ang katotohanan, wala talagang maliligtas kung hindi ang Diyos ang siyang kikilos sa buhay natin. Kung hindi ang Diyos ang siyang magbibigay ng biyaya sa atin. Yun ang isang katotohanan. At dito, doon sa verse 24, ang sabi nga doon sa verse 24, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayong kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. And then, doon sa verse 27, ang sabi nga niya rito, tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Yun. Kung imposible, kung ang paningin ng tao, kasi nga ang tanong, ay sino maliligtas? Kasi kung sa pamantayan ng tao, mahirap. At hindi lang basta mahirap sa pamantayan ng tao, imposible. Sa pamantayan ng tao. Hindi lang basta mahirap, imposible. Pero, but for God, all things possible. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung ang Diyos ang siyang talagang kikilos sa puso ng isang tao, magkakaroon ka talaga ng kaligtasan. Maintindihan at maunawaan mo kung anong tunay na kahulugan ng buhay. Kapag hinayaan mo ang Diyos ang siyang kumilos sa puso mo. Walang imposible sa Diyos kapag ang Diyos ang siyang malayang kikilos sa puso't isipan mo. At dito, pinaunawa nga sa atin na lahat tayo, mayaman ka man, mahirap ka man, malakas ka man, mahina ka man, lahat tayo nangangailangan ng kaligtasan. At dito, pinaunawa nga sa atin na kung mahirap sa tao, imposible sa tao, sa Diyos walang imposible ang kaligtasan. Kaya nga, pinaunawa minsan pa sa atin sa Ephesians 2, 1-9, ang sabi nga niya rito, kumbaga, maging tayo nung una, ganyan din ang ating kalalagayan. Kahit ako, kahit pastor na, pero ang dati kong kalalagayan,
hindi ko rin alam ang mga katotohanan. Ang sabi nga sa verse 1, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Ito yung dati nating kalalagaya. Sinunod nyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong nagahari sa mga taong suwain. Dati tayo kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-isip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong pinapupuotan ng Diyos. Yan yung dati nating nature. Ngayon, sa biyaya ng Diyos, kumbaga, ang sabi nga sa verse 4, sa verse 5, ang sabi niya rito, tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit kung tayo'y mga patay pa. Kumbaga, ang Diyos talagang kumilo sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit kung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas niya kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. It's only by grace, God's grace. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay, nakasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasan nito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino. Katulad ng tanong ng lalaki kanina sa ating panahon, what must I do to earn eternal life? Ang sabi rito, paunawa ni Pablo sa verse 9, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino. Kumbaga, it's only by God's grace. Yung pangatlo na pinaalala sa atin dito, the solicitation. Pag sinabi mong solicitation, yung pinakang common word niyan, application. Doon sa verse 28, ng pinag-aaralan natin, ang sabi nga niya rito, nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Kumbaga, gustong mas maintindihan ni Pedro na Panginoong Hesus, ang sabi nyo kanina, kumbaga, mahirap makapasok sa karya ng Diyos ang mayaman. Ngayon, gustong mas maintindihan ni Pedro, mas maunawa, ay sino ang maliligtas? Kami lahat, iniwan na namin lahat. Kumbaga lahat isinugal na namin para sa iyo, Panginoong Kristo. Kumbaga yun yung nais maunawaan ni Pedro. Kaya, kumbaga, sino ang maliligtas? Sa verse 29, ang sabi nga niya rito, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay nito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig ipaunawa ng ating Panginoon Kristo, anumang bagay na mahalaga sa iyo, na isinakripisyo mo, bahay, pamilya, ari-arian, para sa mabuting balita, para sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, yung value niya, kahalintulad niyan, hindi man specific materially, pero lahat yan, kung ano yung mga binigay mo para sa aking kaharian, ay ibibigay ko rin sa iyo. Dapat nating maintindihan na ang blessings hindi lang naman material. Lahat ng aspeto, provisions ng Diyos, kaya niyang bigay sa atin. Yun ang nais ipaunawa ng ating Panginoon Kristo. Na kung nagsakripisyo ka para sa akin, marami kang iniwan, yung mga dating buhay mo noon, na akala mo hindi mo mabibitawan, ay binitawan mo para sa pagsunod sa akin, meron akong ipapalit dyan.
Kung may mga dati kang kaibigan na hindi mo maiwan-iwanan, bibigyan kita ng mga bagong kaibigan na kaparehas ng espiritong meron ka. Yun ang nais ipaunawa ng ating Panginoong Kristo sa mga katanungan na itinatanong ni Pedro sa mga sandaling ito. At dito nga, ang nais naman ipaunawa ng ating Panginoon Kristo sa verse 31, ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming nahuli na magiging una. Ibig sabihin, ang sabi nga niya rito, yung katulad nung tinestimony ni Shelby kanina, yung kabuuan ng 25 years niya. Kasi lalakad ka eh. Maaaring aktibo ka ngayon, pero pagkatapos ng mga ilang taon, bumagsak ka sa mga pagsubok at hamon ng buhay, madapa ka, tumigil ka. Kaya may mga mauna, may mahuli. Kaya nga sabi dun sa pangako ng Diyos na ibibigay ko, tatapatan ko yung mga bagay na sinakripisyo mo para sa akin. Pero, ang sabi niya rito, meron tong kalakip na pag-uusig. May kasama talaga. Bahagi ng ating paglakad sa ating buhay pananampalataya. Yung mga trials, problems, difficulties sa buhay. Kasi doon tayo mas nasasala kung talaga bang puro matatag. Kaya nga sabi kanina, yung faithfulness, yung endurance, yung commitment, yung perseverance sa ating paglakad sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, may nauna, may nahuli. Na hindi ibig sabihin na una ka ngayon, mananatili kang una hanggang sa susunod. Kasi depende yan kung paano ka lalakad, susunod, i-apply ang mga salita ng Diyos sa buhay mo. Ngayon, sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, the rich young ruler. Makikita natin na itong rich young ruler na to, kumbaga, the rich young ruler came to Jesus with a need. Meron siyang pangangailangan. Kaya siya patakbong, lumapit, lumuhod sa ating Panginoong Jesucristo. Meron siyang katanungan. At yung katanungan niya, sinagot ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, ang nangyari, kumbaga, nasagot yung kanyang katanungan, pero ang nangyari, but he left with the same need. Lumapit siya sa ating Panginoong Jesucristo, may pangangailangan. Tinanong niya, sinagot ng ating Panginoong Jesucristo yung katanungan niya. Pero ang nangyari, umalis din siya, dala-dala pa rin kung ano yung kanyang kailangan. Ibig sabihin, inutil. Ang sabi nga sa Lucas chapter 9, verse 23-25, ang sabi nga, sinabi niya sa lahat, kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Nagkahangad, magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapakama? Pinakamuot niya, deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Sa pribilehiyong minsan pa na ipinaunawa mo sa amin ang kahalagahan na mag-aral ng iyong mga salita. Ang pribilehiyong makasamba, mapapurihan ka, mapasalamatan ka, Panginoon, sa mga biyayang patuloy mong pinagkakaloob sa amin.
At minsan pa, Ama, dalahin ko nga po, Diyos, na sa mga mensahe mo na inihatid sa umaga nito, dalahin ko na sa tulong mo, sa tulong ng Santong Espiritu, Panginoon, na pinagkaloob mo sa iyong mga hinirang. Tunay nga, Ama, na manatili po tayo ito sa aming puso't isipan. Gamitin nga po namin, Panginoon, ang mga paalalang ipinagkaloob mo sa umaga nito. Gamitin namin upang sa gayon, maranasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo sa aming buhay, Panginoon. Lord God, huwag nga po kaming mahalin tulad sa rich young ruler. Lumapit sa iyo, nagtanong, sinagot, Panginoon, ang mga tanungan, pero umalis na dala-dala pa rin ang kanyang mga pangangailangan. Lord God, salamat po, Diyos, sa umaga nito. Sa ilang pong papuri, sa ilang pong parangal, sa tayong pangalamang ng iyong anak na Jesus, na iyong Panginoon, sa iyong tagapagligtas. Patuloy po tayong manalangin, panalangin po natin ang mensaheng ating napag